Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lergy Padulina. Kumusta na kayo guys? Pasensya na kung medyo natatagalan tayong hindi makapag-upload dahil sa palagi kong sinasabi sa inyo, palagi po tayong busy sa trabaho. Everyday 12 hours ang duty natin at halos wala na tayong time sa pag-vlog, no? Pero kahit na ganoon pa man ay sinisikap ko pa rin po na makapagbahagi sa inyo na makapagbigay ng tips and idea, lalong-lalo na dito sa mga gusto mag-apply about sa fast food chain. Ilalagay ko po dito sa screen, ayan. At pwede nyo po siyang panoorin kung kayo po ay interesadong mag-apply sa fast food chain bilang isang service crew. Ayan. So, bago ang lahat ay shout out muna sa mga solid supporters natin dyan. Salamat po sa panonood palagi sa akin. At kahit na medyo madalang na tayong makapag-upload is salamat dahil sinusuportahan nyo pa rin ako. Ayan, magpatuloy pa rin tayo at para makatulong pa rin na inspire mag-apply bilang isang service crew, gusto mo magkaroon ng experience, kung ano ba ang trabaho ng isang service crew dito sa Jollibee or sa kahit saang fast food chain, no? Kasi ang pagiging pong service crew at ang pag-apply sa fast food is napakadali po. Basta ikaw ay masipag at high school graduate or ALS graduate, ay pwede ka na po mag-apply dito sa fast food. Then kapag ikaw po ay nag-apply na sa fast food, magkakaroon ka na niya ng experience at pwede mong gamitin kung ikaw mag-apply sa cruise ship or sa ibang bansa. Ayan, pwede natin gamitin yan sa mga fine dining. Kasi diyan ka nahuhubog ng husay sa pag food handling, sa pag-serve sa customer, sa pagka-counter. Marami kang matututunan dito about sa mga food safety pag sa food industry ka nag-apply. So, ngayon, huwag natin itong patagalin at meron tayong sasagutin na katanungan mula kay Mike Perez. Ayan. Ang tanong niya dito, Sir, tanong ko lang po kung makakakuha po ako ng 13-month o back pay kahit nag-awol na po ako sa trabaho. Nag-resign na po kasi ako. Tapos, hindi na po ako nag-render ng 30 days. Ayan. Ito yung tanong ni Sir Mike Perez. So, ang tanong ko lang sa iyo is, gaano ka ba katagal sa iyong trabaho? Kasi kung di mo makukuha yun, isayang naman. Kasi ganito yan. Nag-resign ka na, di ba? Sinabi mo, nag-resign ka na. Pero hindi ka lang nag-render. Ibig sabihin yan, nagpasa ka ng resignation letter, pero hindi ka nag-render ng 15 days. Kahit 15 days, pwede na yun sana. Pero ang tanong ko sa'yo, ikaw ba ay nakapag-exit clearance? Ayan. Yan lang naman kasi yun para makuha mo yung 30-month pay mo or yung back pay mo. Yan lang naman ang susi or daan. Kailangan malinis ka sa iyong store. Nagpasa ka ng resignation, then nagpapirma ka ng exit clearance, sigurado makakuha ka ng 30-month pay. Basta ikaw ay nakapag-exit clearance. Kasi yun yung pinapasa sa HR, then pinaprocess yung makukuhang back pay, yung kasama na doon yung mga 30-month mo, yun. Pero kung ikaw ay nagpasa lang ng resignation, tapos tinanggap nila, pero hindi ka naman nag-process ng exit clearance, is wala kang makukuha nun. Maliwanag po, sana nasagot ko po yung tanong mo. Ito ay para sa lahat. Once po kayo ay nag-resign sa inyong trabaho, tapos hindi naman kayo pinag-render or kayo man ay kailangan mag-render ng 15 days, kailangan nyo pong mag-take ng exit clearance. Ayan. Kapag po kayo nakapag-exit clearance, ang ibig sabihin po nun is malinis ang inyong pangalan sa store. Wala kayong kaso, wala kayong utang, kaya kayo pinag-exit. Ibig sabihin nun, malinis ang inyong pangalan sa store. So ngayon, ipapasa yun sa HR, kasama yung resignation nyo, tapos exit clearance, may matatanggap po kayo pagdating ng 45 days. Ayan. 45 days or 2 months. Ayan. Yan po yung bilang ng pagkuha ng ating mga back pay, no? Kaya sana'y malinaw sa inyo yung lahat, yung proseso ng pagre-resign. Okay? Magre-resign kayo. Then kung kailangan kayo mag-render kayo. Then kailangan yung mag-exit clearance kasi yan po yung napakahalaga para makuha yung back pay nyo. So maliwanag sana yan at nasagot ko sana ang iyong tanong. So may nagtatanong pa dito kay Ronnie Balajay. Sabi niya, kailangan po ba nakapagtapos ng high school? Ayan.
So, dito ba sa fast food is kailangan ba ng high school graduate, college graduate, or elementary graduate? So, dito po sa pag-a-apply bilang isang service crew sa mga fast food is kailangan po talaga nila is high school graduate or ALS graduate. Basta may maipakita po kayong certificate or diploma, pwede po kayong mag-apply. At ang age limit po dito is 18 to 30 years old. Ayan. Kahit po kayo walang experience, pwede po kayo mag-apply bilang isang service crew dito sa fast food at tuturuan naman kayo ng mga crew trainer sa loob. Basta willing kayong matuto, masipag kayo, flexible kayo, kahit anong schedule ang ibigay sa iyo, i-grab mo pwede yon. Kahit na kayo pang opening, mid-shift, or kaya ay closing, o kaya ay GY, graveyard po yun. Yun yung mga duty ng mga panggabi. So, pag kayo naman yung naka-duty ng panggabi is, mayroon naman po yung additional, may night differential naman yon. Then, may mga OT rin dito. So, yun guys, share ko lang sa inyo kung gaano ako katagal sa fast food, no? Ako po ay almost 7 years sa fast food sa Jollibee and Bang Inasal. So, kaya medyo marami-rami na akong alam pagdating sa mga galawan ng pagiging service crew at kaya ko makapagbahagi sa inyo ng mga ganitong topic, no? Kasi matagal na rin po ako sa fast food. So, ang aking experience talaga dyan is okay naman. Mayroong mga toxic, hindi man pare-parehas. May toxic, may maayos kasama, may palautang, o sari-saring mga nakakasalamuha natin na kasama natin sa trabaho. So, okay naman para sa akin kasi sanay naman ako makisama. Number one talaga pakikisama. Huwag kang pikunin. Basta magtiis ka lang at tatagal ka sa iyong trabaho. Tsaka, ang isipin mo lagi, yung mayroong kang matututunan. Kunin mo yung magbibigay sa iyo ng mga kaalaman. Ano ba yung standard na ganito? Gusto kong matutunan ganito. Dapat lagi gawin yung isip mo. Huwag kang magpo-focus. Alam mo, stockman ka lang. Huwag kang magpo-focus sa stockman lang. Dapat marunong ka rin mag-pryman, marunong ka rin sa pantry, marunong ka rin sa kitchen, marunong ka rin sa counter, marunong ka rin sa dining. Dapat ganun yung mindset mo. Huwag ka mag-stay sa isang station lang. Halimbawa, marunong ka na sa isang station, i-grab mo yung pangalawang station. Halimbawa, kitchen, o kaya dining, server, ganun. Para kahit paano marami kang alam. At ikaw ay mabilis ma-hired kapag ganyan. Kapag punta ka sa ibang trabaho, nakita yung skills mo, so mabilis kang matanggap. Para sa inyo din yan. Kasi ako, gano'n ang ginagawa ko. Gusto ko matuto nito, gusto ko matuto niyan. Talagang pinag-aaralan ko yung mga gano'n. Laging mag-o-observe. Kung ano yung hindi mo pa alam, yun yung fokusan mo. Kumbaga step by step hanggang sa makarating ka sa taas. So, yun lang muna at salamat sa panonood and God bless sa inyong lahat.